Salamat Lord sa umagang ito for giving us the opportunity, Father God, to praise you, to worship you, Panginoon, to glorify your name. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon God, sa opportunity, even Lord, sa mga oras ito, Lord, as we are about to hear your word. Lord, hinihipo namin, Panginoon God, na patuloy po kaming samahan ng iyong Santong Espiritu. Lord, anoint your word this morning. Ito po patuloy, Lord, na mapagbigay sa amin ng kalakasang physical at spiritual, Panginoon. Lord, open our minds and our hearts, Panginoon, sa umagang ito. And fill it with understanding, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, sa bawat salita ang aming mapapakinggan, ma-absorb ito ng aming mga puso, Panginoon God. At patuloy, Lord, na mapalakas ito ang aming mga pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon, at pagtitiwala. Lord, itago niyo nga po ko sa inyong likuran at ihahan niyo nga po, Panginoon God, na pangalan niyo lamang, O Diyos, at patuloy na maitanyag at mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. Salamat po ng marami sa pagkakataong ito. Tinatas namin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag po natin ang word. Ayun, praise the Lord. Hallelujah. Gumagana naman ito. Gumagana. Ayan. Ayan. So recently, mga kapatid, we were able to commemorate the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Tama? Naalala? So, kadaraan lang po ng Holy Week. Tama? At doon sa ating programa, we were able to recall the 7 valuable words of our Lord Jesus Christ and its significance sa ating mga buhay. Amen? So, kung gaano ba siya ka-relevant sa panahon natin ngayon, yung mga tinalakay natin, during the Holy Week season. So, kung paano inalay ng ating Panginoong Hesus, no, ang kanyang sarili as the last sacrifice para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Naalala? Amen. Dapat hindi nawawala sa ating mga puso yun. Amen. So this morning, mga kapatid, we are going to talk about our privilege as believers of Christ and as children of God. No, maaaring sa iba hindi natin alam yon na may karapatan pala tayo. Meron pala tayong mga benefits kung pumapasok tayo sa isang kumpanya. No? Lalo na kung degree holder tayo. Ang mga degree holder, mga kapatid, hindi basta-basta tumatanggap ng offer. Kinakailangan best yung offer. Amen. No? Ako kasi hindi ko naranasan yun na na-offeran ako ng magandang sweldo. Pero, ang point ko dito, mga kapatid, bilang mga empleyado kasi, no, may mga benefits yan. Empleyado yun, tayo hindi tayo mga empleyado. Mga anak tayo ng Diyos. So, kinakailangan, alam natin ang mga benepisyo dapat natin natatanggap bilang mga anak ng Diyos. Amen. So, kailangan malaman natin ano ba ang kabuuan, no, na ginawa ng ating Panginoong mga higit 2,000 taon na nakararaan doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung mga benepisyo na tanggap natin doon? Baka iniisip natin dahil naligtas lang tayo, nalinis lang tayo sa pamamagitan ng ginawa yan doon sa krus. So, hindi lang yun yung benefit na dapat natin matanggap. Amen? So, I have entitled this Sunday morning's message ng Unveiling the Benefits of the Blood of Jesus Christ. So, kinuha ko ang aking teksto sa pinakahuling aklat ng Bible. Ano yon? Revelation. So, sa Revelation chapter 12, mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam pala muna, no, ang ibig kong sabihin ng revelation is unveiling. Kung sa Tagalog, pagpapahayag, di ba? Ayan, pahayag. So, kung babasahin natin ang Book of Revelation, mga kapatid, ipinapahayag nito ang mga mangyayari sa mga huling araw. O yung tinatawag natin the Great Tribulation. Amen. Dito, iniisa-isa kung paanong maghihirap o pahihirapan ang mga taong sumuway sa mga batas ng Diyos.
isinulat ni Apostol Juan ang aklat na ito, mga kapatid, sa maliit na isla ng Patmos. Ayan. So dito siya ikinulong after niya makaligtas doon sa mga pagpatay na ginawa sa kanya. Amen. Lahat na kasi ng paraan ng pagpatay ginawa sa kanya, pero nabuhay pa rin siya. Nabulag nga lang. Yun, so ang ginawa nila, hindi natin mapatay-patay ito, ikulong na lang natin. Parang ganun yung kwento. So naikulong siya sa isang Roman facility doon nga sa island of Patmos, nakasama ang mga halang na mga kriminal. Ano? So nasaksihan ng mamang ito kung paanong pinugutan ang mga mananampalataya ng ating Lord na tumangging talikuran ng kanilang pananampalataya. Maging sa kanyang mga visions, sa hinaharap. Nasaksihan ni Apostol Juan, no? Kung paano pinarurusahan ng naghaharing gobyerno ang mga hindi tumatanggap sa tatak ng halimaw na 666. O yun, kung nasubaybayan po rin yun, parang nakapagturo na dati dito ng tungkol sa Revelations, tungkol sa end times, ayan, lalo na sa mga estudyante sa eschatology. So yun, no, pinarusahan lahat ng hindi tumanggap doon sa tatak ng halimaw. So nakita din sa kwento magmula sa Genesis sa Revelation chapter 1 hanggang bago dumating yung Revelation chapter 12, na ikwento rin doon yung 144,000 sa mga saksing tinorture, no, mga saksi, no, in the last days ito, mga kapatid, at inalipos na dahil sa kanilang mga nasaksihan at pinatotohanan. So gaya na sinabi ko, from Revelation chapter 6 down to chapter 11, dito na ipahayag ang mga pangyayari na patungkol sa end times. Pero pagdating sa Revelation chapter 12, particularly dun sa verse 11, biglang nawalan ng appeal para kay Juan, para kay Apostol Juan, ang kanyang mga ipinahayag patungkol sa. So ito mga pala yung ating verse. Hindi ko alam kung bakit lumabas kagad yung verse ko. Basahin na lang natin. Ito yung nagpatigil, no? Nagpatigil kay Apostol Juan para mapansin niya lahat ng mga mangyayari sa hinaharap. Kasi sa verse 11, sabi doon, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So mamaya talakayin natin yan. So uulitin ko, nawala ng gana si Apostol Juan sa mga bagay na kanyang nakita dahil sa verse na ito. So ano yung mga bagay na ito? Una niya nakita na kinawalan niya ng gana. Nawalan siya parang nawalan ng appeal para sa kanya yung 7 selyo. Aklat na may 7 selyo. Yan yun. A book of the 7 seals. Book with 7 seals. Tapos nawalan din siya ng appeal sa kanya yung patungkol sa 7 bowls of wrath. Ito yung mga magaganap, mga kapatid, ng mga ganap ito sa kapanahunan sa mga huling araw. So nawalan din para sa kanya ng appeal yung 7 trumpeta. Lahat yan magaganap. Amen. Bawat isa niyan, kagaya kanina, di ba, 7 selyo. Tapos magbubuksan lahat ng selyo na yan. May mga magaganap habang binubuksan yung mga selyo na yon. Yung bowls of wrath, isa-isa rin, ibubuhos yun. At may mga magaganap din. Dito rin, 7 trumpeta na may magaganap din sa bawat pagtunog ng trumpetang yan. So, nakalimutan din ni Apostle John, ang matinding galit ng the 4 horsemen. Bawat isang yan, meron din ihahatid na wrath yan galing sa langit. At ang nakalimutan niya na rin yung kwento patungkol sa halimaw at sa dragon na may 7 ulo. Amen. John forgot all about all the bad sides kasi sa chapter 12 verse 11, gaya na binasa natin, he had a glimpse. Nasilayan niya sa unang pagkakataon ang trono ng Diyos na nagsasabi. So nagkaroon siya ng pagkakataong makita doon na nakaluklok ang kordero ng Diyos sa trono na yon, the Lamb of God, na pinatay, no? Sa simula pa lang ng pagkakalikha ng pundasyon ng mundo.
nasabi ko simula pa lang kasi nung panahon na magkasala pa lang ang tao, meron ng inalay. May simbolo na ng inalay doon. Amen. So, na makita ni Juan na walang ibang nasa trono maliban sa ating Panginoong Hesus. Dito niya naunawaan na ang pinakasusi o ang natatanging paraan para mapagtagumpayan ng tao ang anumang paghihirap o tribulation ay sa pamamagitan lang ng Lord. Amen? Walang ibang paraan para mapagtagumpayan ng tao ang pakikipaglaban sa masama o sa kasamaan. So, si Jesus lang. Amen? And kaya nga lang, kung babalikan natin yung verse na yon, saan ba yung verse na yan? Nauna pa siya. Ayan. Sinabi doon, and they overcame him. Yung him na yan, mga kapatid, si Satanas yan. No? Natalo si Satanas sa pamamagitan ng banal na dugo ng kordero ng Diyos. Amen? The Lamb of God. And the word of their testimony. So, nagapi ng mga anghel. Mga anghel ng Diyos, si Satanas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Praise the Lord. Church, ang mismong dugo ng ating Panginoong Jesus is the only source for victory. Kung gusto natin malagumpay, kinakailangan we are being covered by the blood of Jesus. Amen? Hindi natin magagabi ang kaaway, mga kapatid, kung wala yan. So, ito mismo ang selyo at seguridad na ipinagkakaloob sa lahat ng mananampalataya para sa ating kaligtasan. Pero hindi lang para sa ating kaligtasan. So gusto kong mapansin natin ang mga katagang ito na pinahayag ni Apostol Juan na kanyang narinig. Kasi ito ay isinisigaw ng mga anghel nung time na magabi nila si Satanas. It is no coincidence that he connected Christ's blood and our verbal confession of victory in life. So nagabi ng dugo ng Lord ang kaaway. So gusto kong maunawaan natin lahat na lalo na sa panahong ito na punong-puno ang tao ng pangamba. Di ba? Ito na naman ang COVID. Sabi nga ng pangaral ni Sister Baby last Thursday, kamusta na? Soul, kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na, soul? Yan. So, may pangamba. So, buhay na naman. Active na naman ang COVID. Sinasabi ng gobyerno, kumakalat na naman. So, kung alam natin na may panlaban tayo, wala naman tayong dapat ikatakot. Amen. Na kung atin lang makakasanayan, no? Na i-confess with our mouth, with the conviction of the heart, meaning kung seryoso tayo in declaring, na meron tayong verbal profession that we are completely covered by the blood of Christ, wala nang ikakatakot. Amen. Wala kang dapat ipangamba. No, that we, mga kapatid, can also overcome the devil through the blood of Jesus Christ. Amen. So gaya ng nasaksihan ni Apostol Juan, ganun din dapat ang ating declaration. So ilan po sa atin dito ang nakakaalam ng salitang ito, katagang ito? Sorry, alisin ko lang yan. Ayan. Pleading the blood of Jesus. No. So, hindi ito scriptural. Hindi natin ito mababasa per word, no? As a phrase sa Biblia. Wala yan doon. It is a verbal declaration. Pag sinabing pleading, mga kapatid, we are making an earnest appeal. No? Nagsusumamo tayo, no? Pagka ginagamit natin salitang mga katagang ito, mga kapatid, ibig sabihin na pinipilit natin ang Lord na i-cover tayo ng banal na dugo niya. Porsigido tayong gamitin ang dugo ng Lord para labanan ang anumang kasamaan ng kaaway. Amen. So sa tuwing sinasabi natin ito, it nullifies o pinawawalang bisa nito ang lahat ng kasamaan na ginagawa ng kaaway sa atin. No, pag sinigaw natin, I plead the blood of Jesus in my life,
Parang sinasabi natin, covered ako ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala kang kayang gawin sa akin. Amen. Para bang we are enforcing ang paghahari ng Lord. No? The moment that we plead the blood of Jesus. Ito yung kapangyarihan ng Lord na humaharang sa kaaway na wala siyang kayang gawin. So ayaw ng kaaway na naririnig niya sa atin ang katagang yan. Ayaw niyang ginagamit natin ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus na sandata para palayasin siya. Ayaw niya yun. Bakit? Sa palagay po ba natin, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na tanongin si Satanas, ano kaya ang isasagot niya sa tanong na ito? Was it an accomplishment or a mistake that you crucified the Lord? Diba? Accomplishment ba para sa iyo, Satanas? Na pahirapan mo ang Diyos? Hindi accomplishment para sa kanya yan. Yun yung naging katahanan niya nung ginawa niya yun. And every time we plead the blood of Jesus, para pinapaalala sa atin, dahil sa iyo, nagkaroon kami ng katagumpayan. Amen! Amen? Diba? Kalamahan natin ng Lord. Kapag pinapaalala natin sa Kanya, napalpak siya, diba? At nag-benefit ang mga tao dahil doon. Sa kapalpakan niyang yun. Amen? Kasalanan niya kung bakit nagkapunit-punit ang likod ng Lord. Nagkasugat-sugat ang ulo ng Lord. Ng mga tuhod niya nagkatugo-tugo. Amen? Napako. Kasalanan niya lahat yun. Amen? Nag-benefit tayo. Amen? So ano nga ba ang mga benepisyo makukuha natin sa mga dugong itong naibuhos doon sa krus ng Kalbaryo? Matatandaan, may mga parte ng katawan ng ating Lord na nagtamo ng matitinding mga sugat. Amen? Matitinding pasakit. At ang bawat pasakit na yon, at ang bawat sugat na yon ay kumakatawan sa ating mga buhay na gustong protektahan at mapagpala ng ating Panginoong Jesucristo. Una na sa mga benepisyo na ating matatanggap, no? Kapag nagtiwala tayo sa Lord at pinanampalatayahan natin siya, ang unang matatanggap natin benepisyo ay the stripes is for healing. Amen! Amen. Yung mga latay na tinanggap ng Lord sa kanyang likod. Naalala nyo, 40 minus 1 slashes ang tinanggap ng Lord. No? Kung maaalala po niyo yung Passion of Christ na video, di ba nung nilalatigo siya, una stick lang. Hindi na kontento ang kaaway. Ginamitan siya nung yung kadena na merong tali, di ba na merong may mga kalawit na pagkapalo, pagdikit, paghatak, kasama na ang laman. Mga kapatid, it was for our healing. Amen! Amen. Hallelujah. 700 years before Jesus was condemned to die, Prophet Isaiah prophesied that the Messiah will be punished. At ang kanyang punishment, sabi doon, ni Propetang Isaiah, ito yung prophecy ni Propetang Isaiah. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement, the punishment for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Amen? Pag dinideklara natin yan, mga kapatid, ang mga karamdaman ay kayo pagalingin sa pamamagitan yan ng mga latay ng ating Panginoong Jesucristo na natanggap niya. Ito ang lagi natin natandaan. Jesus Christ heals. Bakit? Ang Diyos kasi na lumikha sa atin, ang siya rin kailangan mag-ayos sa atin. Amen! Every time na may problema sa atin, Diyos lang din ang kayang gumawa ng mag-ayos niyan. Siya ang lumikha niyan eh. Di ba? For example, bumili ako ng kotse sa Mitsubishi, Montero. Sino ba dapat umayos ng Montero ko? Si Lance.
Hindi ko si Lance. Mitsubishi po. Amen. Ganon din. Dahil tayo ay mga nilikha ng Diyos, Diyos din ang ayos sa atin. We have to rely what Jesus did on the cross, why Jesus suffered on the cross. No? Why Jesus had to receive all those lashes, para yun sa kagalingan natin. Tinanggap ng Lord John. Amen? Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabing tama na. Okay na. Walang ganon. Tiniis niyang lahat yun, mga kapatid. Kasi gusto niya, sa bawat latay na may kagalingan para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan na natin ng Lord. Hallelujah. Ito ang isang katotohanan ng ipinapahayag na lumang tipan. It was mandatory sa paparating na manunubos at tagapagligtas na kinakailangan, nagpapagaling siya. Bakit? Sa simula pa lang ng Old Testament, mga kapatid, pinahayag na ng Diyos na siya lamang ang tagapagligtas, tagapagpagaling sa tao. At ito ang isa sa mga pangalang tanyag na itinatawag natin sa Kanya. Yung salitang, ay yung pangalang Jehovah Rapha. God, our healer. So yung paparating na manunubos, yung paparating na tagapagligtas, kinakailangan maging tagapagpagaling din. Kasi ang Diyos, healer eh. Amen? Sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Si Yahweh, si Jehovah, ang may sabi niyan. Amen? Kung kaya sa kabuuan ng Old Testament, nagpapagaling siya. At para maging kapantay ng hinulaang Mesaya na napaparating, ang kanyang ama, kinakailangan nagpapagaling din siya. Kung maaalala natin nung dumating ang Lord para nagsimula ang kanyang ministeryo, wala siyang ginawa kundi magpagaling para patunayan sa lahat na siya at ang Diyos ay iisa. Amen? Hindi yun ibig sabihin na iisa lang ang gawain, kundi talagang iisa sila ng kapangyarihan. Amen? So kinakailangan magaya ng Lord Jesus ang healing works ni Jehovah, ni Yahweh sa lumang tipan. Amen? Kaya gaya nga ng patotoo ng Acts chapter 10 verse 38, sabi doon, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So hindi nagpapagaling, take note mga kapatid, hindi nagpapagaling ang Lord Jesus para makaengganyo ng mga tao lumapit sa Kanya. Hindi yun ang purpose niya, bakit siya nagpapagaling. Hindi rin siya nagpapagaling para pasikatan ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga Harap. Amen? Hindi rin siya nagpapagaling para makilala siya ng lahat ng tao. Lagi natin natandaan, nagpapagaling ang Lord to establish His claims that He is God. Amen. Amen? Walang kayang magpagaling sa tao kundi Diyos lang eh. Amen. Maaaring sa ospital, maaaring sa mga gamot, sa mga panahong ito, gumagaling ang tao, pero ang Lord ang nagbigay ng kaisipan na yun. Amen. Sa tao. Amen. Nagpapahayag, mga kapatid, na ang lahat ng ginawang milagro ng Lord Jesus na siya ay nabubuhay pa, ay nagpapatotoo na siya nga ang Emmanuel. God in the flesh. Amen. Ang Diyos na nagkatawang lupa. So nung utusan ni John the Baptist ang kanyang mga alagad para alamin kung si Lord na nga ba ang sinugong Misaya, ang pinadalang Misaya, o meron pa ba siyang aantayin. So ang ginawa ng Lord, magtanong yung mga alagad ni Juan Bautismo, at tanongin siya, ikaw na nga ba yun? O meron pa ba kami aantayin? Hindi sumagot ang Lord. Ang ginawa ng Lord, nagpagaling siya ng mga may sakit. At sinabihan niya ang mga alagad sa Luke chapter 7 verse 22, Go and tell these things to John.
Go and tell John the things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them. Sabi ng ating Panginoong Hesus, kayo ang nakasaksi. No? Ang mga may sakit, nakakalakad. Gumaling. At ang ebanghelyo ay papahayag. Iniisip siguro ni John mo, parang kaya niya inutusan yung mga alagay niya ay para mailigtas. Dahil dumating ng Mesiyas, tagapagligtas, mailigtas siya doon sa kulungan. Amen? Pero alam niya na hindi mangyayari yon. Na-realize niya na hindi pala yun ang dahilan kung bakit na parito ang Lord. Amen? Kasi siya rin mismo ang nag-prophesy sa John chapter 3 verse 30 na He must increase and I must decrease. So the report, mga kapatid, that he received was enough for him to be consoled. Mapanatag ng kahit pumanaw siya, alam niya na naipaghanda niya ng daraanan ng totoong Mesiya. Amen? The Son of God. So hanggang ngayon, church, the healing name of Jesus Christ still declares His Lordship. Amen? So ito ang pagpapahayag ng Hebrews chapter 13 verse 8. Sabi doon, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Amen? Hallelujah. So ang kanyang healing power is still available every time, anytime. Kapag hiningi natin. Amen? So the God that created us should repair us. Amen? So ilan na ba rito nakaranas ng kagalingan mula sa ating Lord? Amen. Taas kamay para makita ko. Ayan, wow. Ang dami, lahat tayo. Ayan mga kapatid ang nagpapatotoo ng sovereign lordship ng ating Panginoong Jesucristo. By His stripes, you are here. Amen. Palakpakan nga natin ang milyang Lord. Pangalawang benepisyo na makukuha natin sa pagdanak ng dugo ng ating Lord. Thorn-pierced head for a sound mind. Sabi doon sa John chapter 19 verse 2, and the soldiers twisted the crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. So pinatungan siya ng matini. It is said, mga kapatid, that the thorns used on Jesus' head has pierced his forehead and the scalp. Dahil masyadong matatalas at mahahaba yung mga tinik. Kung kaya, sa mga pagganap ng mga pangyayari ng ating Lord, makikita natin may mga tumutulong dugo sa noon at sa ulo ng ating Lord Jesus. So that blood that was oozing from His head provides us believers with sound mind. Amen? So binibigyan tayo nito ng kasiguruhan na maging sa ating mga isip may katagumpayan tayo. Amen? Bakit kailangan gawin ng Lord ito? Bakit kailangan may dumarap na dugo sa kanyang ulo? Lagi nating, di ba naturo na dito yan? Na ano daw ang ating isipan? Yan ang playground ng demonyo. Amen? Diyan niya tayo pwedeng diktahan. Amen? Sa mga lalaki, pinakita ng chicks. Saan ba sinabi sa inyo sa tainga ng demonyo? Hindi. Pinatatakbo yan sa isipan mo, pare, ang ganda ng babae. Diba? Tapos titingin tayo with lust na. Diba? Hello, hindi naman pare, ang gwapo nun, no? Hello? Lagi natin tatandaan yung isip natin na yan, playground dyan ng demonyo. Diyan kanya lilinlamin. Diyan niya tayo dadayain. Diyan papasok ang lahat ng kasinungalingan ng demonyo. Diyan naloko ang unang mag-asawa. Amen? Sa isip. Di ba pinag-isip siya? Si Eva nung kausap niyang ahas, di ba pinag-isip niya? Sinabi pa talaga sa'yo ng Diyos? Oo nga. Pinag-isip niya muna.
Yan ang first line of defense ng kaaway. Gising ka man o tulog. Pwede kanyang... Pinag-isip siya. Si Eva nung kausap niyang ahas, di ba pinag-isip niya? Sinabi mo talaga sa'yo ng Diyos. Oo nga. Yeah, pinag-isip niya muna. Yan ang first line of defense ng kaaway. Gising ka man o tulog. Pwede kanyang lagyan ng panaginip. Amen. He attacks with tormenting thoughts, bizarre dreams, panic attacks, flashbacks. Yan. Ito yung flashback matindi. Yung matagal ng pangyayari, pilit pa rin ipapaalala sa iyo. Yung mga dati mo, masarap yung natingin mo. Inumin mo na uli yan. Magpakalulong ka ng uli dyan. Hindi mo, nakakalimutan mo na ba yung lasa ng dati mong hinihigo? Sasagot ko, iba ka nagkaroon. Amen. Maging si Apostol Pablo, maging si Apostol Pablo, mga kapinasabi niya, sa ating isipan nagtatag ng stronghold sa Satanas. Kaya tayo nakakapag-isip ng masama. Kasi yun ang sinisiksik sa ating isipan ng kaaway. Amen. Iisa lang mga kapatid na hindi nadaya ng Satanas. It was the Lord. Amen. Sabi mo, 33 years na muhay ang Lord. Hindi niya nadaya kahit isang beses. Amen. Siniguro ng Lord na sa bawat pagsubok na ipapasok ng Satanas dyan sa kanyang isipan, mapagtatagumpayan niya. Bakit? Kasi para sa ating lahat yun. Amen. Mapatunayan niya na kayang gawin ng tao yun bilang tao. Kasi tatandaan nyo, 100% man ang Diyos na pumarito sa lupa. Amen. So pwede, achievable. Amen. Ni minsan, hindi napulyot ni Satanas ang isipan ng ating Lord. Ang gusto kasi ng Lord, mailaan ang purity ng kanyang kaisipan para sa lahat ng mananampalataya sa kanya. So sa pamamagitan ng dugo lumabas sa ulo ng Lord, gusto niya na if we will plead for that blood, magkaroon tayo ng kapayapaan. Sound mind. So ito ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So kaya, amen, kaya nating talunin ang mga ginagawa ni Satanas sa ating mga isipan. So sa pamamagitan ng mga sugat na tinamo ng Lord sa ulo, na naging sanhi para dumalo yung mga dugong iyon, pwede natin ipaalala kay Satanas, no? Na nilinis na ng dugo ng ating Lord, ng ating mga kaisipan. Protektado na yan. Amen? So we can resist. Pero nasa atin pa rin. Amen? We can resist or accept. Di ba? Yung mga karumihan, ipapasok ng kaaway sa ating mga kaisipan. Maaari sa mga oras na ito, meron sa atin dito nangangailangan na ma-overcome ang mga dikta ng kaaway sa ating kaisipan. Palayasin natin yan. Use the blood of Jesus. Amen? Let us confess with our mouth that the blood of Jesus can cleanse it. Amen? Can help us resist anuman ang basura na itinatapon ng kaaway sa atin. And allow God, and allow the peace of God to control and guard our hearts and our minds. Amen. So tapos na tayo sa mga latay at mga tusok ng mga tinig sa ulo. Pag-usapan naman natin susunod na benepisyo. Nail punctured hands. So makikita mo yun yung tamang pagkakapalo ng pako, no, sa mga kamay ng ating Lord. So it was for a blessed labor. The Bible, mga kapatid, uses the imagery of hands to represent our labors.
Di ba? May God bless the works of our hands. Di ba? Di ba? Sinasabi doon sa lumang tipan na yung mga kamay na ginagamit mo, pinagpala ko lang yan. Na pagpapala na bumula sa akin. Amen? Pero yung kamay represents the labors that we do. That means, mga kapatid, the blood flowing from the hands of our Lord Jesus, galing doon sa pagkakapako ng kanyang kamay, secures blessings for our labors. Amen? Sa John chapter 15 verse 6, binalingan ng Lord Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi niya, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain." So pakikiguhitan ko yung salitang appointed. Ayan. Ang Greek word na ginamit dyan ng ating Lord is eteka. Hindi yun eteka. Eteka. Meaning, ayan, appointed. Ang Greek word eteka. To put, place, lay, set, fix, establish a prolonged form of primary teo to place. Amen? Sa ibang saling, mga kapatid, some versions use the word ordain. Yan. Imbis na appointed. Ibig sabihin, God has ordained you to bear fruit. Ibig sabihin ng mga kapatid, Christ made a choice and it was you. Amen. Amen. Amen na gusto niya pagpalain. Amen. Amen? Sabi ko nga, pinili tayo ng Diyos. And the choice was very important. Kasi He made it from the foundation of the world. Naaalala niyo po yung naituro ko minsan dito, the oldest commission. Sino nakakaalala? Ito rin yung verse na nagsasabing, it was the choice by God to create man. Amen. It was a choice that God created each and every one of us. Sabi doon sa verse na yun, sa beginning ng foundation of the world, sinabi ni God kay Abraham sa Genesis chapter 1 verse 28. Sabi doon, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number." Naalala niyo yung verse? Fill the earth. Now be fruitful. Sabi ng Lord, increase the number. Fill the earth. Subdue it. So rule over the fish in the sea and the birds in the sky and every living creature that moves on the ground. Huwag tayong malito dito ha. Hindi ibig sabihin na sinasabi ko rito mga kapatid na hindi na natin pala kailangan ng kumilos. Kasi pinili tayo ng Diyos na pagpalain. So, antayin na lang natin yung pagpapala. Amen? Hindi na pala natin kailangan manalangin kasi it was already predestined for us because we were chosen na pagpalain ng Lord. Bagamat totoo, mga kapatid, nakahanda na ang mga pagpapalang gusto ibuhos ng Lord sa ating mga buhay, ang gusto ng Diyos, hinihingi natin yon. Amen? Ang gusto ng Lord, inaangkin natin yon. Amen? Nang may pananampalataya. Ang gusto niya, tanggapin muna natin ang offer niya na kaligtasan. Amen? Ang gusto niya, sumunod ka muna. Ha? Okay? Malinaw? No? Bagamat gusto ng Lord, bagamat ang mga dugo na tumaga sa kamay ng Lord was for our labors to be blessed, kinakailangan yung parameters ng condition na totoo. Amen? Totoo, mga anak tayo ng Lord, and we are privileged, and we have every legal right as children of God na itaas ang ating mga kamay at hingin lahat at angkinin lahat ng mga pagpapalang yan. Pero nangailangan ng guidelines na susunod. Amen? Pero hindi rin sinasabi doon dahil predestined tayo na tumanggap ng lahat ng pagpapalang yan, wala ng tough times.
inaararo pa rin ng Diyos ang ating mga buhay. Dadaan pa rin tayo sa proseso. So meron nga akong nabasang isang illustration regarding sa isang Scottish wannabe discus thrower na gustong sumali sa Olympics. So, nabasa niya sa encyclopedia pero wala pang internet. No? Kasi 1800s yung kwento. Nabasa niya na, actually ni-research niya, ano ba ang itsura ng discus throw? Yung discus na inahagis. No? So, ang ginawa niya, para makapag-ensayo siya, gumawa siya nito. Ginaya niya every tamang sukat, no? Yung bakal na ginamit niya, mga ganon. And then, so, ususan na ginaging pag-i-ensayo ng mamang ito. Mabigat yung ginagawa niyang discuss. So, nung panahon na, para mapadala siya na ma-represent ng kanyang country, doon sa gaganaping Olympics, nagulat siya, mga kapatid. Kasi doon sa Olympics, ang discus throw na gagamitin ay gawa lang sa kahoy. Ang pinag-ensayuhan niya bakal. Na pinipilit niyang agawin sa pamamagitan ng bakal na yun, ang world record. Hindi niya magawa. Ayaw niya na nga sanang sumama doon sa Olympics kasi kahit anong tapo lang gawin niya doon sa bakal ng discus throw ng ginawa niya, hindi niya malampasan yung record, yung world record. Pero dahil siyang kinuhang representative ng kanyang bansa, pumunta siya only to find out na kahoy lang pala yung ihahagis. So, sa madalit sabi mga kapatid, nung inihagis niya na yung kahoy 3 times over na sa world record ang kanyang naiset. Ano ang punto nun? Kung walang pagsasikap mga kapatid, bagamat napakabigat ng kanyang task na gagawin, patuloy niyang ginawa yon. Hindi niya ininda yung bigat doon kasi nga he desired na magtagumpay. So, ang Lord ang gagawa ng paraan para mapagana lang ng bagay. So, nung dumating na aliw si Carl, ayan, nung dumating mga kapatid yung time na kailangan niya nang tanggapin yung victory, ayan, natanggap niya ito. Ayun. So, God knows kung paano niya gagamitin ang adversity, yung kahirapan, yung mga pagsubok, para sa ikabubuti natin. Amen? Sa maraming pagkakataon, He will force us na pagdaanan yung mga hardships na yan. Gaya nung discus thrower. Para sa kanya, bigatin nyo. Ang bigat nun ang ginawa niya kasi bakal. And I'm sure mga kapatid, sa bawat paghagis niya na yon, bagamat mabigat yun, alam niya na maghahatid yun ng victory para sa kanya. Amen? So parang ganun din sa pagsubok natin. Alam natin, mabigat yung pagsubok. Alam natin, may nahihirapan tayo. Pero alam din natin, bilang mga Kristyano dapat, na it is very rewarding at the end. Amen? At the end of the day, tayo pa rin yung maglalabas ng mga victors. Amen? So ano man ang katayuan natin sa buhay? Empleyado ka man o hindi, negosyante ka man o hindi, dadaan tayo sa mga testings. Amen? Itinakda ng Lord yan na ang kapalit ng mga testings na yan, pagpapalang lubos. Amen? Magtiwala lang tayo. So, pang-apat na benepisyo na makukuha natin ay manggagaling naman sa nail-scarred feet ng ating Panginoong Jesus na maghahatid ng walk of victory. Hindi pinadala ng Diyos ang Ama, hindi pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tiisin ang paghihirap ng krus para lang ialok sa atin ang glorious redemption at pamumuhay na parang talunan. Amen?
di ba, ang mali man natin pagkakaalam patungkol sa ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng tao. Eh bakit naghihirap tayo? Bakit dumaranas tayo na parang talo lang tayo, hindi naman tayo victorious? Di ba? Naiisip natin yon. Walang ganon. Amen? Ang gusto ng Diyos, while we are enjoying His redemption, we are also being blessed every minute of our lives. Hindi man yan sa salapi. Hindi lang naman sa salapi ang ang kaligayahan ng tao. Amen? So sa book of Leviticus chapter 8 verse 23, may instruction si God kay Moses na wisikan ng dugo ang kanang tenga, hinlalaking kanang kamay, at hinlalaking kanang paa ng mga pare. So, tenga, bakit tenga? Ulo, di ba? It represents the head. Pare, it will be dedicated in listening to God. Mga pare yun eh. God will speak to them. Amen? Thumb, dedicated in God's service. Diba? Sa paggawa para sa Lord. And foot, to walk in His ways always. Amen? Yun yung pag-aano ng Lord sa mga pare. So it is no mystery mga kapatid ng lahat ng ito nilagyan ng dugo kasi ang gusto ng Lord sa lahat ng areas victorious tayo. Amen? Sa Old Testament, God wanted the entire welfare of the priest na pinagpapala. Narinig niyo po? Ang gusto ng Lord sa kabuuhan ng pagkatao ng isang pare, ang gusto ng Lord, lahat yan, laging pinagpapala. At lahat nababantayan, guarded. So sa New Testament mga kapatid, sino-sino ba ang mga tinawag ng pare? Tayong lahat. Kung noon, dedicated ang pagiging pare sa ilang tao lang, sa mga Levita lang. Pero sa panahong ito, ang sabi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood. Lahat sinasabihan yan, hindi lang ilang tao. A holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Eh lahat naman tayo dumanas ng ganon. Galing lahat tayo sa kadiliman, pinahon tayo, inilabas into His marvelous light. So lahat tayo pare. Ang gusto ng Lord, ang lakad ng bawat mananampalataya, pinagpapala. Amen? Hindi ito nakatali lang dati sa lumang tipan para sa mga Levita. Amen? Lahat tayo mga Kristiyano, if you call yourself to be Christians, dapat pare ka. Dapat gumagawa ka sa Lord. Dapat lumalakad ng tama sa Lord always. Amen? Huwag tayo magikinig sa bulong ng kaaway kapag sinasabi niyang hindi mo kaya yan. Kasi you were destined to be victors. Amen? Huwag tayong papadaya kapag binubulungan tayo ng kaaway na hindi ka na magbabago. Kasi hindi naman siya yung tagapagpabago sa atin eh. Amen? Pag sinabi ng kaaway, hindi ka na aasenso. Kung sa'yo, hindi. Ganun din mo yung kaaway. Kasi hindi naman ako nagtitiwala sa iyo eh. Sa Lord ako nagtitiwala para sa masenso ako. Amen. Hallelujah. Kaya huwag na yung papayag. James chapter 4 verse 7 ang sabi doon, therefore submit to God. Resist the devil and it will flee from you. Kapag hinanap natin ang meaning ng sanlibutan ito sa salitang resist, ito ang binibigay nila. Wala dyan pala. Resist, yan. So pag sinabi ng sanlibutan, withstand. Hindi ko pala naisulat yung saya. Hold your ground. Outlast. Isabihin, para sa sanlibutan, tiisin mo. Stand your ground. Ano man, iba to silang kaway. Basta tayo ka lang. Wala kang gagawin. Repel lang. Absorb lang ng absorb. Yan ang resist.
Kapag itong meaning, passive yun. Pero sa Biblia, ang Greek word na ginamit doon ay antistemi. Antistemi. Yan. Antistemi. Pag itong word na itong ginamit, kagaya ng pagkakagamit ni Apostle James, ano to? Active ito. No? Aggressive. Mas pangit pag active lang. Mas maganda pag aggressive. Ibig sabihin, hindi ka lang nagdedepensa. Kasi yung resist, mga kapatid, yung resist ng sanlibutan, depensa lang ang kaya mong gawin. Salag ka lang ng salag. Dito, sa verse na ginamit ni Apostol Santiago, sa James chapter 4 verse 7, sinasabi niya rito na we are being instructed na umatake. Kasi ang meaning ng ginamit niya antistemi is to set against, oppose, charge after, knock it down. Amen. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Santiago nung ginamit niya yung salitang resist. Hindi puro salag, hindi puro ilag. Mga Kristiyano hindi dapat umiilag sa ginagawa ng kaaway. Dapat dyan nilalabanan. Amen. Our armors, ayan, balik tayo sa mga armors, mga kapatid, are not there just to protect us. No? It is, we are wearing it, the full armor of God. Tama yon para protektahan tayo, para hindi tumalab yung tinitira ng kaaway sa atin. And at the same time, yung shield, di ba yung shield, pangsangga, at yung sword, anong gagamitin mo sa sword? Ipantitira mo sa kaaway. Di ba? Gano'n naman yan. Hindi puro, bakit ka ba binigyan ng Lord ng sword kung hindi mo gagamitin? Amen? Amen? Kasi yung sword, yung shield, ginagamit yun to protect and to counter-attack. Di ba? Pero lagi natin tatandaan mga kapit. Take note on this. Kasi sinabi dun sa verse, balikan lang natin yung verse. Hindi ko siya naibalik. Yan. May paalala dyan. Bago mo i-resist yung kaaway, submit mo sa Diyos. Amen. Tatawanan tayo ng kaaway. Resist! Hindi mo ka kinikilala ang Diyos, hindi mo ka sinusunod ang Diyos, resist. Hello? Submit muna sa Diyos. Bago mo kalabanin yung kaaway, para sigurado may kasama ka. Baka mamaya ikaw lang pala yan. Lusog ka ng lusog. Kung counter-attack ka pa, hindi mas lalo mo lang ginalit ang kaaway. Solo ka lang naman pala. Amen? Madami ako. Huwag mo sabihin, huwag mo akalain na madami ka. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin sa kaaway, sumuko ka na! Napapaligiran na kita! Eh, ikaw lang yung mag-isa. Tapos, pagka natalo, di ba, ang bato pa ng sisi sa Diyos. Sino po nakakaalam ng laro American football? Sa States. Yan, ganyan ang mga laro namin sa States. Past time namin. Kunwari, ikaw sa pinakamalaking offensive player. Ayan, kasi today, ang pinakamalakas na offensive player si Brian McKinney ng Miami Dolphins. Yan siya. Ang height niya ay 6'7". Diba? Siya ang pinakamalaki at pinakamatangkad. Ayan. Ang bigat niya mga kapatid, 167 kilos. Yung 167 kilos yan mga kapatid, tumatakbo yan. Mabilis, malakas. Hindi kagaya ng iba na matangkad, lampa na, mahina ng takbo. Di ba sa basketball, pag mga matatangkad, bumabagal. Hindi ka ba matangkad, Rod? Sa isang game, no? Sa isang game ng American football, mga kapatid, may defense group yan at may offense group. At kapag ang team ay nasa offense, meaning nasa inyo ang bola, so kung ikaw ang pinakamalaking manlalaro, ikaw
ang sumusugod kasama nung quarterback. Ang gagawin ng pinakamalaking pinakamalaking player, protektahan ang daraanan, hahawiin ang daraanan ng quarterback. Ganon din tayo mga kapatid sa laban ng spiritual. We do not allow the devil to attack. Amen. We attack. Amen. And we counter-attack. Amen. Kasi kaaway, pag umatake ka, hindi mapapayagin na umatake ka lang din. Amen. So, pag umatak siya, counter-attack ulit. Amen. We do not just defend. Pag lumulusog na ang kaaway para agawin yung bola, kagaya sa football, may dumidepensa dun sa may hawak ng bola. Amen. So, ito ang isang mahalagang meron tayong mga Kristiyano na sa ating pagkikipaglaban sa mga demonyo. Where we are in a fighting stance. No? O kung sa football pala, dahil nasa football tayo, kung tayo ay nasa isang 3-point stance ng football, ganyan yan. Sorry, hindi yan. Yan. Kinakailangan may representation yan, tatlong stance na yan. Kung tayo bilang mga Kristiyano, kinakailangan, ang unang point ng ating stance is, kinakailangan blood wash believer ka. Huwag kang poporma sa demonyo kung hindi. Magkakambikas kayo. Amen. Pangalawa, kinakailangan meron kang punong-puno ka ng salita ng Lord. Amen. May panlaban ka, di ba yun na naman ang kinakailangan natin meron tayo. Amen. Isa pa, kinakailangan mga kapatid, spirit-empowered tayo. Huwag kang haharap sa demonyo ng wala yan. Tatlong yan. Amen. The blood of Jesus, mga kapatid, kahit kailan hindi magagapi ng kahit anong adversary yan. Kahit anong kaaway, walang makakatalo sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Matatalo lang yan kung tayo yung nagpatalo. Kasi wala tayo nun. Amen? Sabi sa Luke chapter 10 verse 19, I give you power to tread upon serpents, scorpions, and all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. Luke chapter 10 verse 19. Hindi ko pala nilagay yung verse. So, ang panglima. Ito yung yung pala yung verse. Hindi lang nalagyan. Hindi lang nalagyan ng Anyway, yan ang ating panglima. Final. The spirit side cleanses our sins. So, bakit nga ba sinaksak ang Lord sa tagiliran? So ito yung sibat, no, na humiwa at nagbigay daan para tuluyan ng maubos ang dugo, ang kahuli-huliang patak ng dugo ng Lord para sa paglilinis ng ating mga kasalanan at makapagbigay sa atin ng eternal assurance of salvation. Amen. So ito na yung tatak na sa atin bilang mga sons and daughters of the King. Amen? When the soldiers, mga kapatid, struck the side of our Lord Jesus, nung sinaksak siya sa tagiliran, it was not intended para butasan lang. It was intended to struck the heart. Kasi nasa ilalim sila, walang ibang pagdaraanan kung hindi dito lang. Dito lang pupunta sa puso. Ang talagang tinusok nun yung puso, hindi yung tagiliran. Kaya, wala namang iba, hindi naman pwede sa ribs eh. Ganito yung sinasalarawan ng pagkakatusok. Diretso sa puso. Amen? Kasi, yung heart is the pumping blood, the pumping station of the blood. Pag tumigil yan, pag nasugatan yan, walang tigil ang pagdurugo niyan. Hanggang sa maubos yan. Ganun po yung kinamatay ng bunsong kapatid ng nanay ko. Nasaksak sa puso. 1/4 ng heart niya nahiwa ng kutsilyo.
ubos kagad ang dugo, hindi na siya dinabot sa ospital. So kung babasahin natin ang Book of Leviticus, sinasabi doon na ang buhay ng tao nagmumula sa circulatory system. Tama naman, magiging ansensya ngayon. No? Kaya siya tinawag na circulatory system kasi doon dumadalo yung dugo natin. So napaka-imposible para sa isang tao na mabuhay ang kanyang katawan nang walang dugo. Amen. So gaya ng, kaya nga nung time na dahil magdidilim na at uulan, no? Senaryo lang, pagbalik dun sana sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, hindi na pinalo ang binti ng Lord. Yung dalawang kriminal na nasa tabi ng Lord, magdalawang pinalo pa, binali pa yung mga tuhod. Para tuluyang bumigay yung kanilang katawan at mamatay. Pero nung makita nila, napatay na ang Lord, hindi na nila ito pinalo. Amen. Kasi ubos na yung dugo eh. Siya lang namumukot ang tinusok sa tagiliran eh. Ganun din, na napaka-imposible mabuhay eternally ng isang tao kung walang shedding of the blood. Amen. Tayong lahat, we are all bound for eternal damnation. Nakadestino tayong lahat para matapos sa impyerno. Amen. Pero dahil sa banal na dugo ng ating Lord na itinigis niya hanggang sa huling patak, nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Amen. Nagkaroon tayo ng eternal salvation. Doon, siyempre, automatic yan na doon lang sa mga tumanggap sa ating Lord Jesus. Amen. At in-acknowledge na ang ginawa ng ating Lord ay para sa ating kasalanan. Ito ang pagkakasabi ng Hebrews chapter 9 verse 22 sa pagkakataong ito. According to the law, almost everything is purified with blood. And without shedding of blood, there is no forgiveness. Panahon pa lang ng lumang tipan, nag-aalay sila ng dugo ng mga baka, kambing, at kordero para malinis sila sa kasalanan. Kinakailangan may pagwisik ng dugo sa altar, sa templo ng Diyos, para malinis. Kapag binabanggit ni God ang salitang salvation sa Old Testament, ang mga Israelitas, no, they understood it na ang meaning ito, freedom from sin. Kasama din dito ang deliverance. Kasama rin dito ang pagpapagaling sa sakit. Amen? Sa pagkakalipin, sa paglaya, sa mga kasamaan. So alam din nila na ang pagliligtas ng Diyos ang magdadala sa kanila sa presensya niya. Amen? Para maging kanlungan nila. So ang pagkikipagtipan, sa pagkikipagtipan, the blood of Jesus covers all areas, mga kapatid, of our lives. No, nothing is left out. Kapag inangkin natin, if we are pleading the blood of Jesus, mga kapatid, walang lugar sa ating buhay ang hindi niya poprotektahan. So kung babalikan natin ang mga great covenants sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, so sa lumang tipan na-record ang pagkikipagtipan ng Diyos kay Noah, kay Abraham, kay Moses, at sa ating Lord, lahat yan may bahid ng dugo. Amen? Kung maalala po ninyo, pagkatapos ng baha, nag-alay si Noah. Nakipagtipan sa Lord, ang sagot ng Lord, rainbow. Amen? Dahil nag-alay ng dugo si Noah doon para makipagtipan sa Diyos. Si Moses, ganun din. Si Abraham, ganun din. Kung maalala nyo, anak niya nga yung iaalay niya. Diba? So, walang covenant, no? Kung walang shedding of the blood. Walang protection. Amen. So, kaya inalay ng Lord as the last offering. Ang huling pag-aalay, ang ating Lord na, dugo niya na ang kanyang binigay para ang lahat ng tao noon hanggang ngayon ay mabigyan niya ng proteksyon. So, kung iisipin natin mga kapatid, isa lang ang common denominator ng lahat ng covenant na yan. Dugo lang.
Amen? It was all sealed by the blood. So God used the seal of blood to guarantee na ang lahat ng pangako ng Diyos magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan matutupad dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi nga, kung sa Hebrews chapter 9 verse 18, ang sabi doon, so yun, yung salvation, nakalimutan ko i-click. Now, the first covenant was not put into effect without the blood. Ang first covenant, yung lumang tipan. Amen? Hindi naganap yun. Yung bagong tipan, kung walang pagkikipagtipan sa unang tipan, na kung walang dugong na itagas doon. So, ang mismong dugo na ibinubuhos ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan doon sa covenant. So, lagi natin tatandaan yan. Ito rin ang dahilan kung bakit kinakailangan maibuhos ng Lord hanggang sa huling patak ang kanyang dugo para maselyuhan ang lahat ng pangako ng Diyos. All throughout the Bible. Amen? So, it is the blood that heals our sickness, gives us peace, blesses our labors, guides our path, and pardons our sins. Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo lang ang makakapagbigay nun. Amen? Ito ang pinakapakahulugan ni Apostol Juan, ang sabihin niya na nagapi si Satanas sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo na may kaakibat na patotoo mula sa kanyang mga salita. Amen? In conclusion, huwag natin ipagkakamali, church. Ang mga ito ay hindi mga magic words. Yung 5 binanggit ko, hindi mga magic words yan. Yung pleading the blood of Jesus, hindi magic word yan. Kinakailangan may kaakibat yan na pananampalataya bago mo gagamitin yan. Amen? Hindi yan mga parang mga kiss-kiss lang, parang ano, na pagka kinis-kiss mo lang para meron kagad tutugon sa ating mga wishes. Amen? Kinakailangan yung mga benepisyo niya hindi dinideklara. Amen? Ito ang mga karapatan pwede nating ma-exercise every time, anytime, at magamit para ipanlaban sa ating kaaway. Amen. By declaring this, mga kapatid, we begin to become untouchables. Amen. Amen? Kapag ka dinideklara natin na ang mga sugat ng Lord makakapagaling sa atin, no? Ang sugat sa ulo ng Lord makakapagbigay sa atin ng sound mind. Di ba? Ano pa? Yung kamay for our labors, paa para sa katagumpayan. Amen? Yung saksak sa tagiliran para sa ating kalinisan. Untouchable ka na. Hindi ka na kayang kantihin ng kaaway. Lagi natin tatandaan, Jesus made the final sacrifice. Wala nang kasunod doon. Buhay niya, dugo niya. Para ang bawat mananampalataya ay may panghahawakang matibay na sandata. Laban sa pwersa ng kasamaan na bumabalo sa mundong ito. Amen? Pangako niya, every time that we plead the blood of Jesus, we will have victory. Amen? Sa lumang tipan, mga kapatid, taon-taon silang nag-aalay. Pag nagkakasala pa nga, maya-maya. Maaalala kung babasa niyo yung kwento ni Job, araw-araw niyang inaalaya ng sin-offering ang kanyang mga anak. Ganon sila. Tayo isang beses lang tayong inalayan. Amen? Access kagad natin lahat ng benefits. So sa mundong ito na punong-puno ng taong makasalanan, no? Open yung access. Ipapaalam natin sila na meron gano'n. Amen? Marami sa mga panahong ito, no, mga kapatid, kahit nga mga Kristiyano kung minsan sinusubo ng salita ng Diyos, pumapalpak pa rin. Pero glory to God. Mahaba ang pasensya ng Diyos para sa ating lahat. Mabuti na lang ang pakikipagtipan na ito ng ating Panginoong Jesus ay tinawag na the better covenant. Pinaka-the best na pakikipagtipan ng Diyos sa tao kasi haba ng grace. Diba? Hindi maarok yung grace ng Lord.
Hebrews chapter 8 verse 6, parang sa huling verse. But now He has obtained a more excellent ministry, inasmuch as He is also mediator of a better covenant. Ayan. Which was established on better promises. Amen? Tayo yung nasa panahon ng better covenant. Tayo yung nasa panahon ng better promises. Amen? Kaya dapat sinusunod natin ng Lord. Amen? So ngayong umaga, sa aking pagtatapos, gusto kong pangunahan ang lahat sa isang deklarasyon. No? Palayasin natin yung kaaway ngayong umaga. Amen? Gawin natin makatotohanan ang deklarasyon ito. Tayo po tayong lahat. At huwag nating payagan na ang kaaway na patuloy na manggulo sa atin. Kasi this morning we are going to declare, we are going to plead the blood of Jesus in our lives. Amen. So gayahin niyo po ang mga sasabihin ko. At ariin natin ito na ito yung ating personal na deklarasyon. Amen. Handa po ba tayo? Amen. Hallelujah. Magmula sa araw na ito, dinideklara ko na lahat ng areas ng buhay ko ay palagian ng pinagnanahanan ng buhay na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko hahayaan na madumisang muli ito ng kaaway. Pinanghahawakan ko ang mga dugong lumabas sa likod ng aking Panginoon ay para sa kagalingan ko, ng pamilya ko, parte ng katawang ito na may mali o sakit ay aayusin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalatay. Dinideklara ko ang ulo ng Diyos ay para hindi na ako matapunan ng kaaway ng mga basura at pag-iisip ng masasama, negativity, poor mentality, lust of the flesh, love for money, lust for power, kasinungalingan, pandaraya, immorality. Layas kayo sa kaisipang ito. Sa pangalan ni Jesus. We plead the blood of Jesus. Inaangkin ko na ang mga dugong tumulo sa kamay ng Lord ay para pagpalain ang lahat ng aking tinatangkilik, ang lahat ng aking ginagawa para kumita sa pangalan ni Jesus. Sinasabay ko ang katabanan, ang mga espiritu umahadlang para makamtan ko ang pagpapala ng Diyos. Sinasaway ko ang espiritu ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Idinideklara ko rin na ang mga dugo magmula sa mga paa ng ating Lord ay para protektahan ang aking lakad pananampalataya. Sinasaway ko ang anumang espiritu na nagdadala ng discouragement at pagtigil para magpatuloy ako sa aking paglilingkod sa Diyos. Inaangkin ko rin na ang mga dugo lumabas sa tagiliran ng aking Panginoong Jesucristo ay para sa patuloy na paglilinis ng dugo niya sa lahat ng aking mga kasalanan at mga nagagawang kasalanan. Hindi sinasaway ko ang kasinungalingan ng kaaway na ang kaligtasan ko ay mawawala. Pagkat ito ang kaligtasan ko ay habang buhay, eternal, at ako'y makakasama ng aking Panginoon sa kanyang paghahari sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Turn ng Lord! Hallelujah! Thank you, Father God! Hallelujah for the blood that was shed on the cross para sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng benepisyo
namin matanggap, na dapat namin ma-exercise. Panginoon, salamat sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin ng aming mga benepisyo, Panginoon. Dahil kami, we have that legal right, Panginoon, to claim, Panginoon, all the blessings you have in store for us, God. Salamat, Lord, sa protection mo, sa bawat anak mo, sa bawat pamilya ng mga anak mo naririto, Panginoon. Continue to heal us with your blood, Panginoon, with your stripes, oh God. Thank you, Father God, for protecting our minds, our thoughts, oh God. Thank you, Lord, sa lahat ng benepisyo ito, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo. Sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, ka na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, grant us, Panginoon, that boldness to preach your word, O God. Nang sa gayon, marami pa ang magbenepisyo, Panginoon, sa dugo mo, Panginoon, na itinigis mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat sa pagmamahal mo for sending your Son. Lord, para magkaroon kami ng mas maigi, mas mainam na covenant sa iyo, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo po kita sa taas ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.